Musta? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin naman natin ang Aralin 5 o yung kasaysayan ng wikang pambansa. Ang Aralin 5 ay hinati ko sa dalawang bahagi at ang bawat bahagi ay may iba't ibang serye nang sa gayon ay mas masulit natin ang bawat impormasyon na maaari ninyong makuha mula sa aralin ito. Inulit ko lang, yung ilan sa mga katanungan ay huwag itanong sa comment box. Mangyaring isulat ito sa inyong mga kwaderno at kapag nag-resume tayo sa ating online platform na ginagamit, ito ay inyong itanong nang sa gayon ay mabigyan natin ng linaw. Handa na ba kayo? Kung handa na, simulan natin ang pagtalakay. Ain't nobody really fucking with me like they always say. And all these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower from me, cut off all you. Ilang kaalaman hinggil sa wika. Ang wika sa bansa ay masasabing kabilang sa malaking pamilya ng mga wikang Austronesian. Yung Austronesian na wika klase ay binubuo ng 500 wika. Sa kabuuan, yung 500 wika na iyon ay 1/8 o 1/8 ng mga wika sa mundo. Ganon karami ang mga wika na nasa ilalim ng Austronesian. Sa Pilipinas naman, ang relasyon ng mga wika ay sinasabing nagbibigkis sa mga wika sa Pilipinas. Ibig sabihin lamang nito klase ay may mga wika sa Pilipinas na kapag tiningnan mo ang struktura sa ibang wika ay may pagkakatulad. Ilan pa nga sa mga ito ay may pagkakatulad sa mga gamit. Bagamat magkaiba ng probinsya, bagamat magkaiba ng wika, may ilan na magkakatulad at ito yung sinasabi dito na ang mga wika sa Pilipinas ay may natatanging relasyon sa isa't isa. Pag tiningnan natin sa kabuuan ang mga wika sa Pilipinas, halos lahat ng ito ay pare-parehas ng struktura. Kapag isinulat sa pangungusap, makikita natin doon ang mga pagkakahalintulad ng mga ito. Yun yung sinasabing relasyon ng mga wika sa bansa. Kahit may mga wika nagsasarili, kakikitaan pa rin ito ng pagkakahalintulad batay sa estruktura, gramatika, at leksikografiya nito. Katulad nga ng sinasabi ko kanina. Narito yung ilang mga pinaniniwalaang pinagmulan ng wika. Sa katunayan, dalawa ito. Yung una ay yung paniniwala sa banal na pagkilos ng Panginoon. Sa mga Kristiyano, makikita ninyo ang sinasabi ko sa Genesis 2:20. Ganito yung sinasabi sa Biblia. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa para. Ayon sa mga teologo, ito ang pinaniniwalaang pinagmulan ng wika. Ayon kasi sa kanila, kasabayan niya ng pagsilang ng isang nilalang ay ang pagsilang rin ng wika nito. May ilan pang mga teologo at mga scholar sa wika ang nagpaliwanag ng pahayag na ito. Ayon sa kanila, yung ultimong pag-iyak ng bata o pagbulalas niya matapos niyang isilang o yung unang iyak niya, yun ay isa ng halimbawa ng wika. Yun ay ayon sa kanila, sa mga teologo, ito raw ay awit ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat sila ay nabuhay at buhay at ligtas na nailabas mula sa kanilang matagal na pagkakapaloob sa sinapupunan ng kanilang ina. Meron namang mga nagsasabi, lalong-lalo na yung mga siyentipiko, na para sa kanila, ang wika raw ay kasabay ng ebolusyon ng tao. Ayon sa kanila, kasabayan nila ng pagkamit ng sangkatauhan sa antas ng pagiging tao na hubog rin kalaunan ang wika. So mula doon sa pinaka basiko o basic na forma
ng ebolusyon na hindi nakapagsasalita ang tao at ang ginagawa lamang ay puro ungol, puro muestra, puro turo, no? Paggaya ng mga huni ng hayop, paggaya sa huni o sa tunog mula sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Habang lumalaon ang ebolusyon, sabi ng mga eksperto, nabubuo raw ang kakayahan ng tao na gumamit ng wika. Ngayon, alinman sa dalawang ito ang tama, isa lang ang ating nasisiguro. Isang napakalaking biyaya ang wika para sa ating lahat. Kasi kung wala ang wika, katulad ng mga nabanggit ko sa nagdaan nating talakayan, paano natin ipahayag ang ating saloobin kung hindi natin alam gamitin ang wika sa komunikasyon, verbal man o di verbal. Naway nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Yung mga katanungan, ihanda, ang sa gayon, ay maitanong ninyo ito sa ating klase. Muli, ako si Sir Paul na nagsasabing, lamang ang may kaalaman sa wika. Salamat sa inyong pakikinig at panonood.